Paano kung sinabi ko sa'yo na hindi maganda ang tanggap ng full hybrid dito sa Pilipinas dahil sa marketing? Ryan! At syempre, dahil sa mga misconceptions ng mga tao dito sa Pilipinas. This year, nag-all out na tayo ng content pagdating sa bagong technology ng mga sasakyan. Diniscuss na natin ang mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, at pure electric. Ang dami niyan. Kapag nag-search ka ng Real Ryan EV dito sa YouTube, maglalabasan na lahat ng electrified vehicle contents natin. General guide ng iba't ibang klaseng electrified vehicles. Actual tipid nila, maintenance, bawat klase, and yung cost ng bawat battery at bakit hindi sinasabi ang presyo ng replacement ng battery. Tapos, naglabas din tayo ng full editorial para sa specific technologies tulad ng Dear EV Owners at negative ba talaga ang EV sa setting dito sa Pinas para sa mga pure electric. Tapos, meron tayong kung best of both worlds ba talaga o baka worst. At yung first PHEV should also be your last para sa mga plug-in hybrids. Sa episodes na yan, ang daming nag-iyakan na kesyo ganito ganyan. Buti sana kung walang basis ang sinasabi natin. Kadalasan naman ang sinishare natin lalo na kung opinion backed up ng facts and logic. Hanggang sa naging brand wars pa nga. Wag ganun. Walang ganun dito. Pakisilip naman anong shirt ang suot ko sa episode na to. Nung ang topic kung okay nga ba ang mga made in China na kotse. Tapos ang bansag pa nga sa akin, Toyota fanboy, lahat ng brands ginagawa natin ng content. Tsaka walang full electric ang Toyota sa Pilipinas. Bakit pro BEV ako? 'Di ba? Ang content ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like this video and subscribe if you support my advocacy. Ito na tayo sa episode para sa full hybrid na purely opinionated. Alam ko, bihira tayo gumawa ng ganitong episode kasi usually, mas on the factual side tayo. At umpisahan na natin sa statement na ang pinakakawawa sa lahat ng types ng electrified vehicles, yung full hybrid or yung mga tunay na hybrid. Kasi hindi na-appreciate ang technology na to. Malamang nasa isip mo bakit? Kasi sila yung feeling ko pinaka hindi naintindihan o pinagulo dahil sa bad marketing. Quick history muna tayo. Habang ginagawa ko tong script ng episode na to, 16 years na may hybrid sa Pilipinas. Full hybrid At Toyota Prius rin ang unang hybrid na binenta dito sa Pilipinas noong 2009. At by the time na binenta siya dito sa atin noong 2009, 12 years na rin tested yung technology. 1997 pa kasi ito inumpisahan ibenta sa ibang bansa. Nahuli lang sa atin. At kung ito total natin, nasa 28 years o halos 3 dekada na. Teka, hindi ko sinasabi na Toyota yung bad in marketing Walang laban ang malakas na marketing sa market na mahina tumanggap ng impormasyon, lalo na kung kasama ang presyo sa usapan. Noong mga panahon na yon, mga 2010s, nasa 2.25 million ang Prius. Parang masyadong mahal. Wala pa kasing tax exemptions hanggang sa na-discontinue pa ang Prius. Isipin mo mas mahal pa sa top of the line na 3.5Q Camry na nasa 2 million mark lang. Noong mga 2020s, naglabasa na ang mas affordable Toyota hybrids. Kumuha ako nun, Corolla Cross na hybrid. Wala akong kaagaw, may discount pa nga nung panahon na yon. 2021, nung naging content creator ako, pre-Evida pa, karamihan ata nang bumili ng Toyota hybrid nung panahon na yon, etong content daw ang napanood nila. Na kung saan, in-explain ko na may ROI yung natitipid mo sa gas sa hybrid. Self-charging, effortless, at smart. Seamless sa usership kung mula ka sa regular gas engines. Magugulat ka sa mga tanong ng tao sa comment section tungkol sa hybrid. At nung nagka-Evida law na, nagka-interest na rin ang tao sa full hybrid at full electric vehicles. At dun pa lang nagka-interest sa mga electrified vehicles or XEVs. Ang hindi alam ng tao, ang dami palang klase ng hybrids. Ultimo nga sa full hybrid pa lang, may 3 klase na kagad. Series, parallel at series parallel type na full hybrids. At dahil sa dami at misinformation na mas mabilis kumalat, dito na pumasok ang bad marketing. Yung mga mild hybrids, minarket rin sila ng mga brands as hybrids.
At ang mga tunay na hybrids naman, wala nang magawa kasi HEV or hybrid nga lang naman talaga ang pangalan ng tech nila. Kaya ang isip ng karamihan, pare-parehas tong mga hybrids na degas lang. Hindi tunay na tipid, na para bang peke. Naalala ko sa comment section ko, may nagsabi na kaya pa nga daw ng luma niyang sasakyan yung kilometers per liter ng hybrid. Talaga ba? Fast forward lang tayo ng konti. Sa panahon ngayon, iba naman. Ang isip ng karamihan kapag sinabing hybrid, gas and electric ang sinasaksak para kargahan. Kumbaga, plug-in hybrid. Kaya madali ang buhay nung pagpasok ng plug-in hybrids. Sila na kasi yung nasa isip ng tao. Tapos, mura pa kasi karamihan made in China. Supported pa financially ng China yung pag-manufacture at pag-export nila. Malamang nasa isip mo ngayon, ano ang proof natin? Well, bit-bit lang naman natin ay konting history and experience sa industry. Lalo na naging part tayo ng automotive media dito sa Pilipinas. And siguro kung may specific proof of action naman ang hanap, pwede na ba to? Hashtag, alam mo ba, na ang Nissan Kicks e-Power ay series type na hybrid. Pero, nagpa-reclassify sila na e-Rev na para bang marketed na ngayon sila as extended range electric vehicle. Oh, alam mo ba anong definition ng extended range EV? May slight gray area lang kasi na difference nun sa series hybrid. Gets mo? Yung hybrid mismo na term, magulo dahil sa bad marketing. Maraming mild hybrids na nag-claim na hybrid rin naman sila. Kumbaga, nakiki-hybrid. Kaya paano mo nga naman ma-appreciate yung mga akala mong HEV na full hybrid, MHEV pala o mild hybrid. Para sa mga nanonood, ito ang undisputed wins ng mga full hybrids. Sa technology na to, dito mo makikita ang peak ng fuel efficiency. At sila rin ang literally na self-charging. Kahit naman lahat ng electrified vehicles may regenerative braking kasi wala nga silang charging port. At feeling ko, hindi basta-basta magpapadala ang tao sa hype kung alam nila yung info na yun. At kung hindi siguro napagtulungan ang HEV. Tsaka walang lifestyle change. Kung naka-HEV ka at nanonood ka ng episode na to, paki-comment naman ang experience mo. Dati pala, may nag-comment na sana i-list daw natin anong models na naka-per category na EV. Ang dami at ang hirap nun. Kung curious ka, anong car brands ang nagbebenta ng full hybrid dito sa Pilipinas, ito ang nasa top of mind ko. Pwede mong i-check ang Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, MG, GWM, GAC at Chery. Alam mo ba anong models ang HEV? Ano tingin mo? Pa-comment naman. Anong tingin mo? Marketing o market force yung hindi nila pag-consider sa full hybrid? Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong! O, teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.